wisdom in loving others. Bakit nga po ba kailangan natin ng wisdom pagdating sa pagmamahal natin sa ibang tao? So, makikita po natin dito, John begins with a warning about a false teachers or a false spirit, na kung saan, yung mababasa po natin sa 1 John chapter 4, beginning verse 1, nagbibigay po ng warning si John patungkol po sa mga false spirit, na kung saan, many times, dito po sa kanyang sulat ay puro patungkol sa pag-ibig. No? Patungkol po sa pagmamahal, na kung saan ito po ay dapat po nating maipadama. Hindi lamang dapat po nating maunawaan, kundi ito din po ay ating pong maipamuhay. Amen po. So, kung titingnan po natin, wisdom in loving others. Bakit nga po ba kailangan natin ng wisdom pagdating sa pagmamahal natin sa ibang tao? So, makikita po natin dito, John begins with a warning about a false teachers or a false spirit, na kung saan, yung mababasa po natin sa 1 John chapter 4, beginning verse 1, nagbibigay po ng warning si John patungkol po sa mga false spirit, na kung saan, ito po yung tinatawag na hindi totoo yung kanilang ipinapakita o yung kanilang sinasabi. That is why, kung sinasabi po ni John na meron pong false spirit, meaning to say, meron ding false love. Sabi nga ni Shalom sa amin yung akala mo mahal ka pero hindi pala. Maraming hugot tong anak ko natatawa kami dito nung Sunday, siya yung nagtuturo sa akin ng mga tips patungkol sa mga crush niya Pero, ayun nga po, anyway, makita po natin dito, ibig sabihin, meron pong false love. Meron pong tinatawag na pag-ibig na hindi totoo. Why? Because it's easy for us to say, I love you, pero ang totoo niyan, hindi naman pala. Okay? So, may mga false love sa ating pong kapwa, especially sa ating pong mga kaibigan, lalo na especially, makita mo, how many friends in Facebook do you have? Marami kang friends, pero lahat ba yon ay totoong minamahal mo? O yung iba doon, mga, mga follower and tawag dito? Bashers mo lang, di ba? So, makita po natin dito, kaya sinasabi dito ni John, dear friends, let us continue to love one another. Bakit po? Kasi hindi lang dapat tayo nagpapakita ng pag-ibig sa ating kapwa tuwing Sunday service. Di ba? Hindi lang tayo dapat nagpapakita ng pagmamalasakit sa ating kapwa kapag nakita natin na alam natin sa sarili natin na, ay, itong tao na to, pag pinakitaan ko to ng kabutihan, alam ko, babalik to sa akin. So that's why, let us continue to love one another. Hindi lang tuwing Sunday. Every day, we must love one another. Hindi yung pagdating sa church, nagpapansinan, hello sis, hello Brad, peace be with you, peace be with you. Di ba? Oh. Tapos pagdating sa labas, parang walang kakilala parang, who you? Hello? Di ba? Parang ayaw makita, ayaw man lang makumusta. So dito po, makikita po natin mga kapatid, every believers o everyone believe that love is important. Sino po naniniwala dito na mahalaga po ang pag-ibig? Amen. Naniniwala po ba tayo? So, mahalaga ang pag-ibig sa bawat isa po sa atin, but usually, ito daw pong love na to, iniisip nila na ito daw po ay pakiramdam lang o feelings lang. Kaya minsan, ang ginagawa natin, pag hindi mo feel yung isang tao, hindi mo siya love. Kasi sorry, hindi kita feel Di ba? That is why we are talking about wisdom in loving others. Bakit po? Kasi gusto natin maunawaan na ito bang love na to na sinasabi ng Panginoong Hesus dito sa 1 John chapter 4 verse 7 to 8, ito ba ay feelings lang na dapat nararamdaman ko lang sa aking kapwa? O dapat hindi mo lang siya basta nararamdaman, kundi ito ay ating pong ipinapakita? Because ang sabi nga, di ba, actions speak louder than words. Amen. So dito po makita po natin, in reality, love is a choice, intentional, an action treating people with compassion, patience, and grace, even
when difficult. Sa totoo lang, mahirap talaga itong i-apply, no? Kasi kung titingnan po natin, sabi dito, ang pag-ibig daw po ay choice. Totoo naman, di ba? Minsan pinipili natin kung sino yung mamahalin natin, kung sino lang yung gugustuhin natin. Pero ang pag-ibig daw po ay intentional. Hindi ka lang magmamahal kasi alam mo, mahal ka niya. Hindi mo lang siya gugustuhin kasi alam mo, gusto ka niya. Kundi intentionally, gusto mo siyang mahalin dahil ito yung gusto ng Panginoon. An action, treating people with compassion, patient, and grace, even when difficult. Kaya nga, in 1 John chapter 4, verse 7 to 8, ine-emphasize po dito that true, unconditional love originate from God, acting as an evidence of the personal relationship with Him and a transformed life. So ito daw po yung ebidensya. Ito daw po yung patunay that you are a true children of God. Bakit po? Kasi nandoon yung isinasabuhay mo. Yung naranasan mo, yung naramdaman mo na pag-ibig na nagmumula sa ating pong Panginoong Hesus. That is why makita po natin dito kung paano po ine-emphasize ni John, ito pong verse na to, na sabi dito, John help us to see the way of love in the Christian community. Paano ba natin ipapakita ito pong pag-ibig na to sa ating pong mga kapwa mananampalataya? No? It's very important. And He wanted to us to experience close fellowship with Jesus Christ and the Father in living in intimate communion with fellow believers. Kasi dito po makikita po yan, how we communicate, how we fellowship to one another. Dito po makikita yung ating pong relasyon sa ating pong Panginoong Hesus. If we are saying that, if you remember last month, we are talking about if you have a right to relationship with God, meaning to say, you have a right living. Nagiging tama yung ating pong pamumuhay. Why? Because of our right relationship sa ating pong Panginoong Hesus. That is why John was not exhorting us to a jump up, yung ating pong emotion that we called love. Hindi po ito parang inaano lang niya yung ating pong damdamin na, ito dapat mas lalong umigting yung emotion mo pagdating sa pagmamahal. No? Kundi dito po, ine-explain po why love is valuable sa ating pong church at paano natin ipamumuhay ang pag-ibig na ito na nagmumula sa ating pong Panginoong Hesus. That is why ito pong love na to, ito po yung naramdaman po natin sa ating pong Panginoong Hesus. Amen po. Hindi po ito yung love na kung saan na galing po sa mundong ito. Amen? So, John simply pointed out that that God is love, and to live in fellowship with Him is to live in love. So, kung sinasabi natin na tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus sa ating pong buhay bilang ating Panginoon tagapagligtas, if we are saying na ipinamumuhay natin ang Panginoon sa ating pong buhay, dapat po namumuhay tayo sa pag-ibig. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Namumuhay ba yan sa pag-ibig? O namumuhay sa galit? Tignan mo yung katabi mo, baka mamaya punong-puno ng galit yan. Yung kanyang muka ay namumula na sa galit. No? So, this morning, what do believers need to understand about love in order to experience fellowship with God? Ito po yung ating pong tatalakayin this morning. That is why I have 3 points na gusto pong makita po natin ngayong umaga. Number 1 points na gusto pong makita natin is this. Love is, sabi nyo nga, essential. Love is essential. When we say essential, mahalaga. Tama po? Hello? Di ba sa buhay ng tao, mahalaga yung puso. Pag walang puso, patay ang tao. Di ba? So, ganun din sa ating pong spiritual life. Love is essential. Why? Ito pong sabi dito sa 1 John chapter 4, verse 7 to 8. Dear friends, let us continue to love one another. For love comes from God, and anyone who loves is a children of God and know God's.
and knows God. So, ibig sabihin, mahalaga ito sa ating buhay Kristiyano, sapagkat dito po mapapatunayan that we are a true believers of Jesus Christ or a true believer of God. So that is why sabi po dito, but anyone who does not love does not know God, for God is love. So, love is not just an action, but also a characteristic that originate from God's nature. So, alam naman natin that our human nature is a sinful nature. Makasalanan po ang ating pong nature. Pero dahil nga po, ito pong pag-ibig na ito, ang ating Panginoong Hesus ang unang nagmahal sa atin, at dahil sa kanyang ipinadama sa atin na pagmamahal, kailangan din natin itong ipadama sa bawat isa. That is why love is essential, because God is love, and the person who shares God's love God's love will love. So, bakit mahalaga? Dahil ang Diyos ay pag-ibig, at ang taong nagsishare ng kabutihan ng Diyos, dapat din nabubuhay sa pag-ibig. Kasi kung ibinabahagi mo ang pag-ibig ng Diyos, pero ikaw mismo sa sarili mo, wala kang pag-ibig sa iyong kapwa, do you think magkakaroon ba ng power? Magkakaroon ba ng transformation sa buhay ng taong ito, yung iyong ginagawa? This is simply a fact, a reflection of the reality that if there is no will to love, God is absent. Wala po ang presensya ng Panginoon doon sa taong iyon. Marahil, it's easy for us to say na nasa atin si Kristo, nasa atin ang pag-ibig ng Panginoong Hesus, pero hindi po ito nakikita sa ating pong buhay. That is why sabi po dito ni John saying, when we really experience God, it will show by our love for one another. Hello? Are you with me, mga kapatid? Kung daw talagang sinasabi natin na na-experience natin yung pag-ibig ng Diyos sa ating pong buhay, ibig sabihin, ito daw po ay ipinapakita din natin sa ating pong kapwa. So, love considered a primary unmistakable mark of the fellow believers or of a follower of Jesus with all spiritual fruit and commitments. Ano sabi sa John chapter 13 verse 34 to 35? Sabi po dito, so now I am giving you a new commandment. Love each other just as I have loved you. You should love each other. Verse 35, your love for one another will prove to the world that you are my disciples. So ito po ang isang patunay that we are a true disciples or believer ng ating pong Panginoong Hesus. Kasi ang taong nagsasabi na siya ay believer ni Jesus Christ o believer ng ating Panginoon pero walang pag-ibig, para lang daw po siyang batingaw na umaalingaw-ngaw. Diba? Kung mababasa natin in the book of 1 Corinthians chapter 13, binigay po ng example ni Apostle Paul what love is. Diba? Love is patient, kind. So dito po makikita natin, mga kapatid, our love to one another is fruit of fellowship with God. Dito po mapapatunayan. Hindi lang tayo puro salita, kundi meron po tayong pruweba. In 1 John chapter 2, 7 to 11, sabi po dito, dear friends, I am not writing a new commandment for you. Rather, it is an old one you have had from the very beginning. So, ibig sabihin, inulit po, kumbaga parang sinigundahan ni John yung sinabi ng Panginoon dito sa John chapter 13 verse 34. Sabi niya rito, this old commandment, to love one another is the same message you hear before. Yet, it is also new. Jesus lived the truth of the commandments, and you are also living it.
For the darkness is disappearing and the truth light is already shining. Ano sabi sa verse 9? If anyone claims, I am living in the light, but hates a Christian brothers or sister, that person is still living in darkness. Anyone who loves another brothers and sisters is living in the light and does not cause other to stumble. But anyone who hates another brothers and sister is still living and walking in darkness. Such a person does not know the way to go, having been blinded by the darkness. So that is why dito po makita po natin mga kapatid na yung ating pong pagmamahal sa bawat isa, it proves our fellowship with God. Kung sinasabi natin that we are walking in light, dapat po nandoon po yung ating pong pagmamahal sa ating pong kapwa. Hello? Amen po mga kapatid. And again, to love one another is a proof of God's children. In 1 John chapter 3 verse 14, ano po sabi dito? If we love our Christian brothers and sisters, it proves that we have passed from death to life. But a person who has no love is still death. So, alam naman natin na tayo po ay nagkaroon ng bagong buhay kay Kristo. That is why in 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. So, ibig sabihin, namatay na yung luma nating pagkatao. That is why, in our love to one another, makita po dito that we are God's children. This is a tangible sign of having passed from a spiritual death into eternal life. Ito daw po yung tangible evidence na kung saan that we are truly passed from the spiritual death. Kasi kung sinasabi mo na ikaw ay meron ng tinatawag na eternal life, pero wala sa iyo ang pag-ibig ng Panginoong Hesus, parang ang hirap paniwalaan yung bagay na yun. Di ba? So, take note of this mga kapatid. The capacity to love others is a direct sign that an individual is born of God and truly knows Him. So, hindi mo ito magagawa, itong bagay na ito, itong pag-ibig na ito, hindi mo ito kayang gawin kung wala sa iyo ang Panginoong Hesus. Dahil ang sabi dito, magagawa lang ito ng isang tunay na anak o ipinanganak kay Kristo. That is why in 1 John chapter 2 verse 29, sabi dito, since we know that Christ is righteous, we also know that all who do what is right is God's children. Nakuha nyo? Kung alam mo yung tama, kung alam mo kung ano yung righteous at ginagawa mo, meaning to say, we also know that all who do what is right, yung mga bagay na ginagawa natin na tama, ibig sabihin, it is a sign, it is a proof that we are God's children. That is why love is essential. Amen po, mga kapatid? Dahil lahat ng bagay na ginagawa natin, kinakailangan ito ng pag-ibig. Lahat ng bagay na ginagawa mo, kung wala itong pagmamahal, useless. Amen? So lahat ng bagay na ginagawa natin sa ating kapwa, lahat yan ay bunga ng pagmamahal. Sabi nga, we can give without love, but we cannot love without giving. Di ba? So ibig sabihin, meron tayong response. Kahit na yung taong minamahal natin ay hindi sila nagre-response sa atin, alam mo, mahirap talaga yun. Sa totoo lang. Mahirap. But if we are truly believers of Jesus Christ, if we are truly accept God in our life, at makikita natin yung ginawa ng Panginoong Hesus sa ating pong buhay, mga kapatid, maiiyak ka na lang sa biyaya ng Diyos sa buhay natin. Kung paano niya tayo minahal at kung paano niya pinadama yung pag-ibig niya sa atin.
So, makita po natin dito, we cannot commanded to love one another to earn or become worthy of God's love. We love one another because we already love by God. And having received that love, to live in light of it. Tandaan natin mga kapatid, hindi natin to ginagawa para mag-earn tayo. Na, ay, mamahalin ko itong kapatid ko na to para mas lalo ako mahalin ng Panginoon. No? No? Hindi po yon. Because we love one another because we are loved by God. Tayo po ay nakaranas ng pag-ibig ng ating pong Panginoong Hesus. Why love is essential in our life? Love is a valid test of our fellowship and our sonship because God is love. Love is part of the very being of nature of God. Amen? So, if we are united to God through faith in Christ, we share His nature, and since His nature is love, love is the test of the reality of our spiritual life. Ito daw po yung reality ng ating pong spiritual life. Katulad nga po dito, no? Yung isa pong yung mga naglalakbay, navigator. Katulad po nito mga navigator nito, ito pong mga navigator na to ay nakadepende po sila sa compass. Tama po? Di ba? Like for example, yung mga naglalayag sa dagat, yan po ay nakadepende po yan sila sa compass. At yung compass na yon help them to determine yung kanilang patutunguhan, yung kanilang pupuntahan. Yun po yung kanilang kailangan. Bakit nga ba compass? Because it is shown him yung direction kung saan sila patungo. Kasi alam naman po natin na yung compass, ang ano nito lagi is, tinuturo nito lagi kung nasaan yung north. Di ba? Sino dito nakakita na ng compass? Di ba? Yung compass, kahit saan ka umikot, ang lagi niyang inaano, kung nasaan yung north, para at least alam mo kung saan yung direction mo. So, ibig sabihin, because it is so constituted that it responds to the magnetic field that the part of the earth make-ups, the compass is responsive to the nature of the earth. Yun po yung dahilan. Kasi yung compass daw po, nagre-respond siya doon sa nature ng earth. So kahit anong gawin mo, sumusunod siya, tinuturo niya pa rin yung north. So, ganun din as we as Christians. The nature of God is love, and a person who know God has been born of God will respond to God's nature. So kung ito yung nature ng Panginoon, dahil ito yung ating pong tinanggap, ating pinamumuhay, ibig sabihin, ganun din po yung nature po natin. Ano yun? To love one another. Nakuha niyo po ibig sabihin, mga kapatid? So like a compass, kung paano niya tayo dinadirect doon sa ating pong direction, as response to the nature of the earth, tayo naman po as a believer of Jesus Christ, as we respond to God's nature, dapat po tayong magmahalan. Dapat po nating mahalin ang bawat isa. As a compass naturally point north, a believer will naturally practice love because love is the nature of God. Amen? Amen po mga kapatid. So, this love is not to be forced response. Mahirap po kasi pag pinipilit ng isang tao eh. Di ba? Mahirap po, oy, mahalin mo si ganito. Mahirap po yon. This is not a forced response. It will be a natural response. Alam mo kasi mahirap yung pakitang tao lang eh. Mahirap yung pinapakita mo lang sa tao na mahal mo siya eh. Alam mo yun, may something na parang hindi talaga totally, hindi mo talaga na-feel yung kanyang pagmamahal. But this love na gusto ng Panginoon na dapat po natin ipadama sa ating pong kapwa, it is a natural response.
a believer's love for the brethren will be fruit of his sonship and fellowship with God. Amen po. So ito po yung patunay. Amen? So that is the point number 1. Number 2, gusto kong makita natin. Mabilis po ba ako o sakto lang? Tama yan. Okay. Number 2. Point number 2, ano sabi diyan? Love initiates. Bakit love initiates? Una, love is essential. Pangalawa, love initiates. Bakit po? Kasi ang pag-ibig ng ating pong Panginoong Hesus, hindi niya na hinintay na mahalin natin siya bago niya pa tayo mahalin. Hello? Hindi katulad ng mga tao na bago natin mahalin yung isang bagay o bago natin mahalin yung isang tao, kinakailangan merong kapalit. Dapat mahalin din muna nila tayo. That is why, ang sabi dito sa 1 John chapter 4, verse 9 to 12, God showed how much He loved us by sending His one and only Son into the world so that we might have eternal life through Him. Verse 10, this is real love. Ito daw po yung totoong pag-ibig. Mga kapatid, take note of this. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. Verse 11, dear friends, since God loved us that much, we surely ought to love each other. No one has ever seen God, but if we love each other, God lives in us, and His love is brought to full expression in us. So, makita po natin dito, mga kapatid, yung pag-ibig ng ating pong Panginoong Hesus. God's love initiate. Hello? Yun daw po ang totoong pag-ibig. Tayo na yung nag-i-initiate. Because sabi nito, real love is an action, not a feeling. Hindi yung naramdaman mo lang, alam mo, parang mahal ko na siya. Hindi ganun eh. Kundi, dahil alam mo na mahal mo ang iyong kapwa, mananampalataya, dapat meron tayong ginagawa. It produces selfless, sacrificial giving. Katulad po ng ginawa ng ating pong Panginoong Hesus. And the greatest act of love is giving oneself for another. Mahirap eh, di ba? Mahirap. Kasi tayo, gustong-gusto natin, kapag magmamahal tayo, dapat yung siguradong mahal din tayo. Di ba, lalo na sa ibang mga kalalakihan, ayaw nilang magpakita ng motibo kaagad sa isang babae na kapag alam nila na hindi rin sila mamahalin. Yung mga takot ma-turn down, mga ganyan. Di ba? Pero dito, mga kapatid, in our Christian life, we must initiate. Hello? Ang ating pong Panginoong Hesus, ipinakita niya po sa atin yung example. Sabi niya sa verse 10, this is real love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. Hindi dahil mahal natin ang Panginoon, kundi ang sabi doon, dahil sa pag-ibig niya sa atin. Ano sabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So, ibig sabihin, siya po yung unang nagmahal sa atin. Siya po yung unang nagbigay sa atin. Upang sa gayon, tayo po ay maligtas sa ating pong mga kasalanan. Para na sa gayon, mabayaran po lahat ng ating pong mga kasalanan. God's action is especially striking since we did not love God when He gave Himself. Loving means initiating action without immediate result or immediate return. Hindi ibig sabihin na walang response o hindi siya nagbalik sa'yo, hindi mo na siya mamahalin. Kaya nga kung makikita po natin in
Romans chapter 5 verse 8, ano po ang sabi ng Panginoon? Ano po ang sabi dito ni Paul? But God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Hindi na hinintay ng Diyos na, teka muna, tanggapin mo muna ako bago ako mamatay sa'yo. Ganun ba ginawa ng Panginoon? Hindi. Ay, kailangan mahalin niyo muna ako, magbalik loob muna kayong lahat sa akin. Hindi ko ibibigay ito sa inyo hanggat hindi kayo nagbabalik loob. Ganun ba yung ginawa ng Panginoon? Hindi. Because love initiates. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ginawa niya po, ibinigay niya yung kaisa-isa niyang anak para sa ating lahat. Upang maging katubusan ng ating pong kasalanan. Ganyan po tayo kamahal ng Panginoon na kahit alam ng Diyos na matigas ang puso natin, na kahit alam ng Diyos na tayo ay tumatalikod sa Kanya. Ganun pa man, ipinadama niya pa rin yung pag-ibig niya sa bawat isa po sa atin. Here is the model for love in a Christian community. Ganito rin dapat tayo nagmamahal sa ating pong kapwa. Na kahit hindi tayo kaibig-ibig o kahit hindi kaibig-ibig yung tao na yan, dahil yan ang nais ng Diyos at pinadama ng Panginoon sa atin, mahalin natin ang bawat isa. Hindi lang dahil nasa church, kundi dahil ito ang gusto ng Panginoon. Since God's love us in the same way, we ought to love one another in the same manner. Lord, ang hirap naman. Paano ko mamahalin tong tao na to? Grabe yung ginawa sa akin. Kung titingnan po natin yung nangyari po sa ating Panginoong Hesus. Despite po na siya po ay dinuraan, despite na siya po ay sinaktan, pinagsalitaan ng hindi magaganda. Pero nasabi niya, Panginoon, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nauunawaan ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay natin na sobra tayo nasaktan ng isang tao. And we cannot deny the pain kung paano tayo nasaktan. Pero again and again and again, tinuturo sa atin ng Panginoong Hesus, paano tayo dapat magmahal sa ating kapwa? Paano tayo dapat mag-respond sa mga taong ito despite na kanila pong ginawa sa atin behind na mga naranasan natin sa kanila? Mga kapatid, it's easy for us to say this. Pero kung hihingi natin sa Panginoon, na Lord, tulungan mo kami, mahalin namin tong tao na to despite of all things na ginawa niya sa amin. Despite lahat ng naranasan namin, despite ng mga narinig natin, despite ng mga nasaktan tayo, we cannot do that. Kung wala po ang pagtulong ng Panginoon sa atin, hindi po natin kaya. That is why, anong ginawa ng Panginoon? He initiates. Hindi niya na hinintay na mahalin natin siya. Siya na mismo nag-initiate, ipinadama niya sa atin. It's the best example na pinakita ng Panginoon sa atin na ginawa niya. Ito po yung problema, mga kapatid. Sa social relationship, usually governed by reciprocity. Ano ibig sabihin nito? Reciprocity. Yung mamahalin mo lang yung isang tao kasi magbe-benefits ka sa pagmamahal niya. Or gagawin mo sa kanya to dahil mabuti siya sa'yo. Yung parang sinasabi ito, I am nice to those who are nice to me. So kung ayaw mo sa akin, wala akong pakialam. Ayaw ko din sa'yo. Di ba? May mga ganun tao eh. Kung ayaw mo, di wag. Pero mga kapatid, this is a social relationship. Na kung saan ito yung nakikita natin sa mundo ngayon. Di ba? Yung mga tao,
So sabi nila, anong pakik ko sa'yo kung ayaw mo sa akin? Di, ayaw ko din sa'yo. Anong pakik ko sa'yo kung ayaw mo kong kausapin? Hindi rin kita kakausapin. Di ba? Sa buhay mag-asawa, minsan ganyan, nagpapakiramdaman kayo. Pag galit yung isa't isa, nagpapakiramdaman kayo. Di ba parang, ayaw mo kausapin? Kaya minsan sa chat na lang nag-uusap eh. Di ba? Magkasama naman sa bahay, pero sa chat nag-uusap. Bakit? Galit eh. Pero mga kapatid, gusto po makita po natin, even sinners, sabi nga ni Jesus, kaya din nilang gawin to. Kaya din nilang magmahal ng mga taong nagmamahalang sa kanila. Kaya nilang pakitaan ng mabuti yung mga taong nagpapakita lang sa kanila ng mabuti. Ano sabi ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 46 to 47? Sabi nito, if you love only those who love you, what reward is there for that? Even corrupt tax collector do that much. If you are kind only to your friends, how are you different from anyone else? Even pagan do that. Kita mo na? So anong pinagkaiba natin sa kanila? Kaya dito makikita natin, may mga ini-invite tayo, pero sabi nila, paano ko sasama sa inyo? Kung kayo nga, ganito, ganyan, wala namang pinagkaiba eh. Yung ginagawa nyo, ginagawa rin naman namin eh. Yung nagsisiraan kayo dyan, nagsisiraan din naman kami. Di ba? Yung sinasabi na minsan, yung sa loob ng church, sila-sila pa nagkakagatan. Hello? Mga kapatid, gusto po makita natin dito, even Jesus gave us warning about this. Kaya din gawin to ng mga unbeliever. So bakit natin gagayahin itong bagay nito? Kaya sabi dito, as Christians, sabi dito, but love in a Christian community is not to depend on repaying. Hindi po tayo nakatingin doon. Magiging mabuti ako sa tao na to kasi alam ko magbe-benefits ako dito eh. Lahat ng sasabihin nito aayunan ko kasi pag ito nagustuhan ako. Di ba? Mga kapatid, we are not after on that. We are to take the initiative in loving even when one who reach out to do not respond. Ang importante, ginawa natin yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. Kaya hindi lang tayo tumutulong doon sa mga tao na alam natin makakatulong din sa atin. Hindi lang tayo nagbibigay doon sa mga tao na alam natin mabibigyan din tayo in the future. Hindi po eh. Ginagawa natin to because this is God's command sa bawat isa po sa atin. That we love one another. Amen po mga kapatid. Pwede nyo bang tignan yung katabi nyo ngayon? Tignan nyo nga. Tignan mo. Ano sa tingin mo? Nagbabago na ba yung pagtingin mo sa kanya? Gumaganda na ba sa paningin mo ngayon? Gumaganda na ba? Gumaganda. Unti-unting gumaganda na sa paningin mo. No? So, the capacity to love in this way exists in every person who is born of God. So, magagawa lamang daw po ito ng isang taong ipinanganak kay Kristo. Kung ikaw, naranasan mo yung pag-ibig ng Panginoon sa buhay mo, again, ito ay maipadadama mo din sa ibang tao. Each of us has the opportunity to reach out and initiate action that meet the deepest need of our brothers and sisters. Tandaan po natin mga kapatid, Jesus Christ died that we might live through Him and for Him. Amen? Namatay po Siya para sa atin at nabuhay po Siya para sa atin. Nabuhay tayo para sa Kanya. Kaya sabi dito sa verse 12, no one has ever seen God, but if we love each other, God lives in us and His love is brought to full expression
in us. Ang ganda na po nito mga kapatid, no? Sabi dito, no one has ever seen God. Wala po nakakita sa Panginoon. But, if we love each other, God lives in us. And His love is brought to full expression in us. So sa pamagitan daw po ng ating pong pagmamahalan sa bawat isa, nakikita po yung katangian, yung God's nature sa ating pong buhay. Amen? Kaya it's very important na dapat tayo po mismo as a believer of Jesus Christ, as know the righteousness of God, dito yung tinatawag na wisdom in loving others. Bakit? Kasi dapat tayo po yung nag-i-initiate. Tayo kasi yung nakakaintindi, tayo yung nakakaalam ng salita ng Diyos. Paano tayo mapapakitaan ng pag-ibig ng isang taong walang pagkilala sa Diyos? Paano tayo pakikitaan ng isang pag-ibig na kung ang taong yon ay hindi sumasampalataya sa Diyos? Hello? Tayo yung nananampalataya. Tayo yung nagtitiwala sa Diyos. Tayo yung naniniwala sa Diyos. So ano kailangan gawin? Dapat tayo po yung makitaan na ipinamumuhay natin yung pag-ibig na nadama natin sa ating pong Panginoong Hesus. Hello? Amen po, mga kapatid? We see God Himself as He lives in us and His love is made complete in us. Ito po yung dapat nating maipakita, mga kapatid. And ito pong verse na to appeals to believers to love one another, highlighting that love is required for those in communion with God. Mahalaga po sa ating pakikiisa kay Kristo yung pag-ibig. Kasi magiging genuine lang po yung ating pong communion sa Panginoong Hesus kung tayo po ay may pag-ibig. Paano mo sasabihin mahal mo ang Diyos kung hindi mo iniibig ang iyong kapwa? Hello? Amen po, mga kapatid? So, ano po ang sabi dito sa 2 Corinthians 5:15? He died for everyone so that those who receive His new life will no longer live from themselves. So, hindi na tayo yung nabubuhay sa sarili natin. Instead, they will live for Christ who died and was raised for them. So mga kapatid, tandaan po natin, hindi na po dapat tayo yung nabubuhay sa sarili natin. Dapat si Kristo na po yung nakikita sa ating buhay. Jesus is our example of what love means. Everything He did in life and death was completely loving. Siya po yung dapat natin pong tignan. That is why we fix our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. Amen po? So, what is the number 2? Ano yung point number 2? Love initiates. So ngayon, alam na natin, dapat tayo na mag-i-initiate. Huwag na natin hintayin pa na, si brother, ano kayang gagawin ko dito? Huwag mo nang hintayin pa na siya yung lumapit sa'yo. Mga kapatid, huwag mo nang hintayin pa na yung asawa mo, siya pa yung mag-sorry sa'yo. Dahil ina-apply mo yung salita ng Diyos sa buhay mo, ikaw na yung magkusa, mag-initiate ka na, sorry bati na tayo. Di ba? Dapat tayo na yung mag-initiate. Bakit? Kasi ang tunay na merong wisdom sa pagmamahal, nag-i-initiate. Hindi na naghihintay pa. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Why? Because in the third point, makita po natin dito, God's love is the source of all humans' love. Again, what is the third point? God's love is the source of all human love. Tandaan po natin, mga kapatid, our human nature is sinful nature. Hindi po natin kayang magmahal ng katulad ng pagmamahal na to kung hindi dahil sa pag-ibig ng ating pong Panginoong Hesus. That is why makita po natin dito, sabi po dito, 1 John chapter 4 verse 19 to 21,
we love each other because He loved us first. If someone says, I love God, but hates a Christian brother and or sister, that person is what? A liar. For if we don't love people we can see, how can we love God whom we cannot see? And He has given us this command: those who love God must also love their Christian brothers and sisters. So makita po natin dito, mga kapatid, we did not love God. Hindi po tayo ang unang nagmahal sa Panginoon, but God loved us. Siya po yung nagmahal sa atin. And God reaches out first. Siya po yung unang umabot sa atin. Siya po yung unang, di ba sabi nga doon, nag-initiate ng pagmamahal na to sa bawat isa po sa atin. But being loved by God, we are free to love in return. Sa paanong paraan? Sa pamagitan po ng pagmamahal natin sa ating pong kapwa. Dahil kung paano natin minamahal yung ating pong kapwa, ganoon din po natin minamahal ang Diyos. Hello? Kasi sabi po dito, how can you say that you love God? Paano masasabihin na I love God, but you hate a Christian brothers and sister? Eh kung yung Diyos nga na hindi mo nakikita, di ba sabi nga dito, kung yung tao nga na nakikita mo, hindi mo kayang mahalin, ano pa yung Diyos na hindi mo naman nakikita? Hello? Mga kapatid, andiyan pa ba kayo? Di ba? So ano ibig sabihin? It's we called agape love. Ito pong sinasabi po dito that God's love is the source of all humans' love. Ito po yung agape love na ipinadama ng Panginoon sa atin. Na ang gusto ng Panginoon, this agape love, ito din yung ating pong gawin o ipadama sa ating pong kapwa. Sabi nga po dito, agape love does not come naturally to us. Hindi daw po ito naturally na nasa atin. Bakit? Because our human nature, failed tayo pagdating sa pag-ibig eh. Bakit? Kasi ang ating human nature, selfishness, greed. Di ba? Pagdating sa pag-ibig, failure tayo dyan. Kasi ang minamahal lang natin, walang iba, sarili natin. Hello? Kaya kung titignan po natin, agape love does not come naturally to us because our fallen nature, we are incapable to produce such love. Hindi natin kaya mag-produce niyan. Kasi meron tayo phileo love, eco love, di ba? Eros. Ano yun? Mamahalin lang natin yung mga tao nagmamahal sa atin. Mahal lang natin yung ibang tao kasi meron tayong gustong makuha sa kanila. No? Kapatid, this agape love, ito yung gusto ng Panginoon na dapat po nating mai-transfer din sa ating pong kapwa. If we are to love as God's love, that agape can only come from its source. Ano yung source natin? Sino yung source natin? Ang ating Panginoong Hesus, because God's love is the source of all humans' love. So this is the love that has been poured out into our heart through the Holy Spirit. Kapatid, ito po yung fruit of the Spirit. That is why in Galatians chapter 5 verse 22 to 23, ano po sabi diyan? This is the fruit of the Spirit. Love, joy, peace, kindness, gentleness, goodness, di ba? Ito yung 9 result of fruit of the Spirit. And ano pa? Ito din po yung tinatawag na binigay sa atin ng Diyos through the Holy Spirit in Romans chapter 5 verse 5 to 5. Ano sabi doon? Tingnan nga natin Romans chapter 5. Romans chapter 5 verse 5, sabi dito, and hope does not disappoint
Because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who has given to us. So meaning to say, mga kapatid, ito po daw, agape love na to, mararanasan lamang natin ito kung tunay tayong nakipag-isa sa ating Panginoong Hesus. Because it is a result of our right relationship with Him. This is the fruit of the Spirit. This is the coming from the Holy Spirit, na kung saan, sabi po doon sa Romans chapter 5 verse 5, ito yung ibinigay ng Panginoon sa atin. That is why ito yung resulta. Kaya dito meron tayong mga example na tinatawag ng agape love. If we have this kind of character, if we have this kind of love na nadama natin sa Panginoong Hesus, yung agape love. Sabi po diyan, agape love, forgive freely. Ephesians chapter 4 verse 32. Kahit hindi pa humihingi ng tawad sa iyong tao, pinatawad mo na. Bakit? Kasi kaya mo siya pinapatawad, hindi para sa kanya, kundi para sa iyo. Para maging malaya ka na. Para magkaroon ka ng peace of mind. Hello? Amen po? And again, agape love result, serve others. Ando doon po yung ating pong paglilingkod sa ating kapwa. Hindi tayo nag-iisip ng anumang kapalit. Ang mahalaga sa atin, nagagawa na ito because kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, ginagawa mo sa Diyos. Ano pa? Pray for enemies. Wow. Ito yung isang bagay na napakahirap gawin. Alam mo yun? Yung ipinalangin mo yung isang taong kaaway mo pa. Madali mag-pray para sa ibang tao. Madali mag-pray sa isang taong may sakit. Pero yung taong may ginawa sa iyo hindi maganda, it's very hard for us to pray for that. You know, that is the best example na ginawa ng Panginoon kay Moises at saka kay Aaron at saka kay Miriam. If you remember the story, nung time na itong magkapatid, nag-usap sila, sabi niya, bakit si Moises lang kinakausap ng Diyos? Di ba tayo pwede rin tayong kausapin ng Diyos? Narinig ng Panginoon yung kanilang usapan. Nagalit ang Panginoon sa kanila. So nagalit ang Panginoon sa kanila, binigyan ng Panginoon ng ng sakit sa balat si Miriam. Ngayon, itong dalawa, nag-as sila. Sabi niya, Panginoon, patawarin mo kami. Sabi ng Panginoon, go to Moses and ask to pray for you. Imagine mo yun. Bakit kaya ginawa ng Panginoon yun? Bakit? Kasi kay Moises, siya yung ginawa ng hindi maganda eh. Mahirap para sa isang tao na ginawang ka ng hindi maganda, tapos ipagpipray mo pa siya. Pero isang sinyalis yun na pinapakita ng Panginoon, once you pray for your enemy, meaning to say, you releasing forgiveness for them. Nagre-release ka ng forgiveness. So that's why, sa simpleng paraan na yun, you are applying agape love. Na kahit anong ginawa sa iyo ng tao, but still, you are praying for them. Nakuha niyo po ibig ko sabihin, mga kapatid? Nakuha niyo po? So, gives generously. Ayan. Hindi tayo nagbibigay kasi, sabi ng Panginoon, pag nagbigay ako ng 10%, babalik sa akin 100%. Ibibigay ko nga itong malaki para mas malaki yung bumalik sa akin. Hindi po ganon. No? Kundi nag-iisip tayo na magbibigay tayo sa Diyos because out of love, ito yung pagmamahal natin sa ating pong Panginoong Hesus. Agape love never fails. In 1 Corinthians chapter 13 verse 8, di ba? Hindi po yan nagfi-fail. Hindi po yan nawawala. Kaya nga po, nakakalungkot isipin, may mga Kristiyano sinasabi nila, ayoko na mag-serve sa Lord, wala na akong pagmamahal sa ministry. Hindi po totoo yan. Dahil ang totoong pag-ibig, hindi po nawawala. Bears all things. Ano pa sabi? Keep no record of wrong. That is agape love. Ang Panginoong Hesus, binura niya lahat ng karumihan natin, ng kasalanan natin. Bakit? Kasi,
kung mananatili tayo doon sa pagre-recall ng mga kasalanan na gawa ng mga tao sa atin, mapupuno ng basura yung puso natin. That is why God want us to apply agape love. Ano pa yung sabi dito? John chapter 15 verse 13, binasa natin kanina yan, sacrifice oneself. Amen po. So yan po yung example ng agape love na gusto pong makita natin, mga kapatid. And again, dito po makita natin, it's easy to say we love God. Madaling sabihin. Pero ang sabi po dito, malalaman natin na totoo yung pagmamahal natin sa Diyos kung minamahal natin yung ating kapwa. Why? Because our fellow brothers and sisters is created by His image. Hello? Amen po? Kaya mga kapatid, it's very important for us na dapat po nakikita po sa atin yung kung gaano tayo minahal ng Diyos, kung gaano tayo pinatawad ng Diyos sa ating pong mga kasalanan, ganun din dapat natin ginagawa sa ating pong kapwa. Amen? The real test of our love for God is how to treat the people right in front of us. Sa ating family, paano natin tinatrato yung pamilya natin? Paano natin tinitreat yung ating pong fellow believers? Tandaan po natin, love has transformed us. Ito po yung nag-transform sa atin. Ito po yung bago ng buhay natin. Kaya nga di ba sabi, love covered the multitude of sins. Kahit gaano karami yung kasalanan natin, nagawa natin sa Panginoong Hesus, pero binago pa rin tayo ng Panginoong Hesus. In Christ and His community of faith, we will learn to walk in love. We cannot truly love God while neglecting the love those who are created in His image. Tandaan po natin yan. Hindi natin pwedeng mahalin ng totoo ang Diyos kung yung mismong katabi mo, kung yung mismong kasama mo sa church, kung yung mismong katrabaho mo, kung yung mismong kaklase mo, hindi mo kayang mahalin. Kahit pa teacher mo yan, kahit masungit pa yan, di ba? Tandaan natin mga kapatid, we are to love each other as Jesus loved us. And He loved us enough to give His life for us. We may not have to die for someone. Hindi naman natin kailangan, pastor, kailangan po ba mamatay pa ako para sa iyo? No. Hindi mo kailangan ibigay ang buhay mo. Hindi mo kailangan mamatay ka para sa Kanya. Pwede natin gawin yan sa pamaraan ng pakikinig. Pagtulong sa Kanya. Or pwede nating encourage siya. O bigyan natin siya ng something na pwede nating maitulong sa Kanya. Diba? Maraming bagay na pwede nating gawin. Think of someone in particular who needs to this kind of love today. Isipin natin, mga kapatid, sino sa tingin mo ngayon, ngayong araw na ito, sa mga oras na ito, ang nangangailangan ng pag-ibig na to, na nadama mo sa Panginoon, na gusto mong ipadama sa ating kapwa? Tandaan po natin mga kapatid, give all the love you can. Why? Bakit kailangan natin ibigay ang lahat ng pag-ibig na meron po tayo? Alam niyo mga kapatid, ito lang isang bagay na nilagay ng Lord sa puso ko. Alam niyo kung bakit? Sabihin niyo nga po, life is short. Maikli lang ang buhay natin. Kung sa ikli ng buhay na yan, pupunin mo pa ng sama ng loob, galit, puot, hinanakit sa ating kapwa, hindi mo ma-enjoy yung buhay. Alam niyo, habang pinag-aaralan ko to, may mga messages akong na-receive. Itong mga messages na ito,
Hindi ko na to, ini-ignore ko na yung mga message nito eh. Pero sabi ko, Lord, bakit timing naman tong pagme-message nito? Ito yung topic, tapos, alam mo, talagang tinetest tayo ng Lord. At that moment, wala po akong ibang niresponse sa Kanya, kundi heart response. Bakit po? Kasi ito yung isang bagay na pinakita ng Lord sa akin. Maikli lang ang buhay. Kung mamamatay ka ngayon, ano yung sasabihin sa'yo ng ibang tao? Paano nila i-describe yung pananampalataya mo sa Diyos? Paano nila nakita ang Panginoon sa buhay mo? Kung sa ikli ng buhay mo, hindi mo na ipadama yung pagmamahal na yan na nadama mo sa Panginoon. Lahat tayo mamamatay. Lahat tayo mawawala sa mundo. Tandaan natin mga kapatid, kung hindi natin gagawin ngayon, kailan pa? Pag wala na yung tao? Pagpatay na? Di ba doon tayo minsan, alam nyo, sa totoo lang, ang daming plastic pagpatay yung isang tao. Ang daming magagandang sinasabi natin kapag nandoon tayo sa lamay, sasabihin, itong tao na to, mabuting tao na to. Itong tao na to, mahal na mahal ko to. Pero gaano mo katotoong mahal yung tao na yan? Kaya mga kapatid, I challenge you today, kung meron man tao na gusto mong ipadama yung pag-ibig ng Panginoon sa buhay niya today, gawin mo. Gawin natin. Yes, mahirap. Mahirap magpatawad kapag nasaktan ka ng gusto. Mahirap magpatawad lalo na kung sa tingin mo yung tao na yun hindi niya naman deserve. Pero tayo, deserve pa natin patawarin tayo ng Panginoon? Deserve ko ba na nandirito ako ngayon sa harapan nyo? Deserve ba natin na nandirito tayo ngayon? Think about it, mga kapatid. Kaya sabi dito, mga kapatid, as I end this message, sabi po dito, God is love. Itong love na to is the reinforcing that failing to love indicates a lack of knowledge of God. Kung hindi ka marunong magmahal, meaning to say, hindi mo pa lubos na uunawaan o naiintindihan ang pag-ibig ng Diyos. Kung hindi ka pa ready magmahal, kung hindi ka pa ready magpatawad ngayon, meaning to say, you are failing to understand what unconditional love na pinadama ng Panginoon sa ating buhay. Because God is very essence of love. True knowledge of Him is inseparable from loving others. Hindi natin pwedeng ihiwalay yan. Hindi natin pwedeng alisin yan. Na mahal mo lang ang Diyos, pero hindi mo kayang mahalin yung ibang tao. Hindi po pwedeng sasabihin mo sa sarili mo, tama yung relasyon mo sa Diyos, pero hindi tama yung relasyon mo sa ibang tao. Conflict yan, kapatid. Conflict yan. Believers, having been born of God, must reflect His sacrificial nature. Failing to love indicates a lack of true relationship with God. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Failing to love indicates a lack of true relationship with God. Tandaan natin that the core of the Christian faith is that God is love.
Sabi nyo nga, God is love. Not just an emotion. Hindi lang ito basta nararamdaman mo. Hindi lang ito basta ito yung nafe-feel mo ngayon. Tandaan mo mga kapatid, but it's also a sacrificial, unconditional, and intentional. Hello. Intentional. Meaning to say, you take the initiative. Huwag mo nang hintayin pa na magpantay pa yung kanyang paa at ulo bago ka lumapit sa kanya or bago mo ma-realize yung mga bagay na yan. Take note of this, mga kapatid. Life is short. Maikli lang ang buhay natin. Kung hahayaan natin na yung galit na yan ang patuloy na maghari sa ating pong puso, hindi natin ma-enjoy ang buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Again and again, we are called to reflect His love to others. Amen? We are called to reflect His love to others, particularly with our community of believers. Bakit? Kasi dapat kita po sa atin yun eh. That we are a true disciples of Jesus. Kaya mga kapatid, kung meron man sa atin, meron tayong ibang nararamdaman or parang meron tayong hinanakit sa ating kapwa, it's time for us to release that, to express the love of God sa buhay po natin. Amen po? While we are doing this, pinapatunayan po natin that we are in a right relationship with God. Amen po, mga kapatid?